ug atong Ginoong Kristo sama sa misa. Kung naay misa, kung biti man ni banquet, kaon man ni in memory sa atong Ginoong Kristo. So, naglibog sila nung yung mga tinunan dili pang bukaon magyud, nagkurbri kaon. Diba kanang pang usahay no kanang mangaon ng mga tao, kanang yung tao nga kontrabida. Kung pa na katimok, ako si kaon. Diba? Mahimang sila kong kaon. So, kanang pang dili sayon ang pagpuyo nga atong mapuyo nga sama ni Kristo sa kalibutan. Dili sayon. Diba? Dili sayon. O sa kanipot, ihatag ang maayong bino. Diba sa atong Ebanghelyo makita sa Gospel of John katubang the miracle of Cana. Diba? Muna-unang miracle gihimo ni Kristo. Ihatag, wala may bino, ang Ginoo naghimo og una niyang miracle, pinakauna niyang miracle ngayong gihimo, gi-perform because the mother nanghangyo kaniya nga buhata kini. Inan po niya mga self, do whatever he tells you. Buhata. Yan, pagkainom sa mga tao nga para hubog, di rin mo ni pinagalit kang inod nga bino. Yan na gitago. Di ba? Ang para hubog, nangita pag itaw inod nga bino. So, ang isunod ko ni Kristo, ang iyang paggamit sa kasal isip metaphor, ha? Metaphor. Kasi metaphor. Ako malibahala na. Nagpasabot nga ang iyang presensya sama sa usa ka kumbira. Usa ka malipayong selebrasyon sama sa misa. Dayag nga dili kini panahon sa pagbuasa kundi alang sa pagmaya. Di ba? Kung may kasal malipayon pa mo. Kuan mo reklamo. Naay sa Antipolo ba? Mahatagi og ito pray kana seminar, di ba? So, sa mga tao pagkasal na nabatian ginako. Naglisod na siya. Allah, naandam na pa ang plato, kumplito na pa ang litson. Wala no na ang importante ang sakramento nilang madawat. Di ba? You are busy for other things. Mga material nga butang. Pero ang sakramento, wala lang for the sake of compliance. Di ba? Sama sa bunyag. Pray Jordan. Di tamangan na, di ay, kadiyot raman na. Requirements pa na sa parokya, di ba? Bunyag na pa'y happy Christianing. Party-party na yan. Kung wala'y bunyag, way kaon. Diba? Mahimo ng bunyag kung wala'y kaon. Importante ang bata bunyagan. Kitang tanan na bunyagan, natatanan. Isa si tamo, tanan bunyagan. Mauwaw pa kita. Ayaw ka, uwaw. Hindi kita uwaw mamutan. Si Jesus, yan, hindi aron pagparisir pa sa status atong kinabuhi. Kundili sa pagtukod sa ngarian sa Dios diin adunay kalinaw, kalipay ug gugma ug justisya, paglaom ug pagtuo. Di ba? Di ba ako palibliko sa unang muwali? Ano naman sa muwali? Unang adlaw? Awan na, irongduman, ginangamot ang pizza pagahuman. Mo nga, ang iyang bagong radikal nga pagpaagi sa kinabuhi, sukuhi sa atong establishmento nakita karon sa Ebanghelyo. Labi na ang otoridad sa relihiyon. Kani mga Parisiyo, mukontra yun eh. Mangita inigbikil. Diba? Pari mong silingan ba? Ulat pa silingan mong bunga sa bayapa, silingan kawaton, nangawat na ka. Diba? Mabuha o na ihatag na na eh. Muliklamo pag kita. So, kani mga Parisiyo, walay mahimo kung hindi mangimantay sa atong Ginoong Kristo. Kita, himantayan tanong. Tayo ba, kung hindi makalipak, magluya. Usa may Bilisina padre. Bilisina, lipat na siya. Ano na kanas ng isobo? Sa atong kinabuhi, dili malikayan ang mga paralipat. Sa atong mga pagbasa, itumbok diri sa basahon sa Hebreo, ang pari, ikaw pari, sa linya ni Melchizedek. Kinsa Melchizedek? Kailan mo niya? Hindi, tagawin ho yun. Yung silingan. Puro siya ka ng dili ni siya na sa pagbasa sa atong Hebreo pa dili ni siya existing mura pang istorya pa Melchizedek kab Salim tagalugar sa Salim kay gituhan gini nga maayo nga pari nga atong panahon ni Kristo. So ikaw pari kang turan sa laran ni Melchizedek pero mga pari karon ato mang idaog-daog sa mong pagi padre lipat ko ng pari ang paralipak ng mga choir
Ay mga minister. Kini, tinuon na, kisa rin yung libag sa pari, katong mga tigidang isda, kini, ang naa sa simbahan. Amen. Amen. Mga konsulti nga. Yung kaulit ni umbak. So, kisigutan din nga atong iampong atong mga pari is kanunay. Ang pari karon naglisod na. Kami, sa among panahon, 3 may kabuk na nagpari, duha rin ulinahan. Survival of the fittest. Duha rin ulinahan. Kani mabugot-bugot. Ang mga bright naghawa. Pero ang nabilin duha, mga siaw pagin ni, mga bugot-bugot. Maglasi, matuog, ay saba. So, timang ka, ang lihok sa Espiritu Santo, dili matagna. Mupili ang Diyos o taong angayan na mulagad kaniya. It doesn't matter if you are smart or not. The question is, if God calls you, chose you, answer to the Lord. Di ba? Amen. Amen. Sama sa itong pag-ampo, sama sa itong pag-service sa simbahan. Kung nakita rin po kanta, kanta. Ano ba, hindi mo kanta, may lipak sa mga choir, mula magkanta, may magtingog. Kung nakay may tingog, ngadto sa choir. Kung kailangan ka mabasa kita. Di ba? Kung kailangan mo servisyo sa Ginoo, mag-minister ka. Di ba? Hindi bang may mo, kanil bang paralipak, no? Mura pa rin si reklamo. Di ba? So kung nakay mo kanta, why not to join the choir? Why not to join the lector? Why not to join the extra ministry? Di ba? So, kinilaman ng Lord ni Kristo nga ang pagbago sa atong kinabuhi hinanay natong buhaton sa atong kinabuhi. Ang pagbago anaaraman sa ngalan. Ang problema ang ato paninggi isang puso, no? Tagalog, no? So na puso ay kung bahala. So sa pagkatinuod sa hikayon nga ang usa ka modawat kang Hesus ingon nga iyang personal nga Ginoo o manuluwas siya mahimong usa ka bag-ong tawo. Duha, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Tanawa sa Bible ulit. Mahimo kang ang Ginoo imong personal mo Ginoo o imong manluluwas. Di ba? Mutuo mo niya na? Totoo. Mutuo pa din kay pista man sa lugar law. Ang ato paglubina nagpakita lamang kini sa atong gugma ato sa Dios. Santo ninyo ang atong paglaom, atong bato balani sa gugma. Unsa ang gugma ni Kristo? Ang gugma ni Kristo dili mo tuhop sa imong kasing-kasing. Kawang kayo atong pagsimba o pagnobina kung ato tagai importansya o tagai personal na kausapan sa atong kinabuhi. Ang daan ko galingon, kinahanglan mo usag na ito sa iyang dagway. Di na kinanegosyo sama sa naanday. Ang daan nga mga batasan, kinahanglan mamatay o mahatag ang bag-ong mga pamatasan. Kung karang paralipat na ka, ang ligod ng pagmanood, paralipat na po. Ang pagkausap, anaa sa imong kaugalingon. Amen. Dili kini sayon buhaton, sama sa tanang matang sa kausapan. Adunay kasakit nga nalangkit sama sa pag-isip sa daan ng mga pangit sa pino. Apan ang kamatuuran nagpabilin ang kinabuhi diha kang Kristo puno sa kalipay, paglao, ugag, gugma. Waksian na kanang iyong mga batasan. Ipuli ang gugma sa mga isig kaingon. Kung igugma ka sa Diyos, paningkamot kita. Nagita mo usap-usap sa atong pagpangalakit sa Diyos. Ato paningbuhaton, siga na pong mata. Ay ka balaka, apit ko pumahuman. Ha? Ato na istorya sa pari. Ito na istorya na. Ang pari, ibisita sa obispo. Asa man siya sayan sa pari. Pinakabukid ni lugar. Ang iyang sakyan, bansa na taon. Nabisita ang obispo sa iyang lugar. Naluho yung obispo nga naman. Pagsugod niya sa kumbinto, nagbitay na mga panapton sa bata. Ingon ang obispo. Nga naman, na may mga panapton sa bata. Nga naman, suluton sa bata, naglapa na ako isa, wala ko may income, kaluoy sa pari. O sa may ang buot pasabot ini, atong iampo ang mga kaparian. Kung walay pari, walay sakramento sa Eucharistia. Kaya ang pari is the altar of Christus, ang pari instrumento sa Diyos din sa kalibutan. Di ba? Ingon si Kristo,
Kung wala ako, adunay mga tao nga musulod ka na ako. Ini mga pare. Amen. Amen. Karon pa lang diyan po mga pare ha. Ayun na tawag ni Bakang pare. Di ko na kagwapo ni Father, istoryahe. So, ang akong punto din ni Kristo, sama sa bagong bino at tumusmo na itong gawalingon. Mga po kita kanunay. Bisan pa man sa itong mga kasinatian sa ginabuhay, mga bugat ang mga gatong gihamping ng problema, pawa na ka na. Kung mag-apo kita ito sa Diyos, adunay Ginoo mo uban ka na ito. Kung asa man ikaw, tawag ka ang atong Ginoo. Dawata, tawag ka, higugmaa, kung maglipay ka, kay doon ay Ginoo na higugma kanino. Amen. Amen. Palihog.